And I would like to invite painters to become church builders by joining Kristong Hari Nationwide Art Competition and Exhibit. Build my church. Many of the greatest works of Da Vinci and Michelangelo were inspired by religious themes. This art competition is an opportunity for painters to create works of art inspired by their faith. In the process, they will win cash prizes and help build the church. Who commanded it be done? I'll be a church builder. The theme of our competition is based on the Lord's Prayer. Sa mga salitang, Our Father, who art in heaven, marami ka nang maisip na ideya. O kaya naman, give us this day our daily bread. May inspire ka na, di ba? Let us build it without telling. Let us build it and slowly watch it rise. Build my church, build it strong to withstand the rain and storm. I am Bishop Roberto Gaha, and I would like to invite painters to become church builders by joining Kristong Hari Nationwide Art Competition and Exhibit. Build my church. Many of the greatest works of Da Vinci and Michelangelo were inspired by religious themes. This art competition is an opportunity for painters to create works of art inspired by their faith. In the process, they will win cash prizes and help build the church. Who commanded it be done? The theme of our competition is based on the Lord's Prayer. Sa mga salitang, Our Father, who art in heaven, marami ka nang maisip na ideya. O kaya naman, give us this day our daily bread. May inspire ka na, di ba? Let us build it without telling. Let us build it and slowly watch it rise. Build my church, build it strong to withstand the rain and storm. I am Bishop Roberto Gaha, and I would like to invite painters to become church builders
by joining Kristong Hari Nationwide Art Competition and Exhibit. Build my church. Many of the greatest works of Da Vinci and Michelangelo were inspired by religious themes. This art competition is an opportunity for painters to create works of art inspired by their faith. In the process, they will win cash prizes and help build the church. Who commanded it be done? I'll be a church builder. The theme of our competition is based on the Lord's Prayer. Sa mga salitang, Our Father, who art in heaven, marami ka nang maisip na ideya. O kaya naman, give us this day. Magandang hapon po mga kadikap, mga ka-diocese sa ating dito sa Diocese of Novaliches. Welcome po sa 4th episode ng Let's Decap, Defend the Catholic Faith. Ngayong araw po pag-uusapan natin ang Sign of the Cross.
Pero bago po tayo tuluyang magtungo sa ating topic, simulan po muna natin ang programang ito sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, naway patuloy mong isugo sa amin ang Espiritu Santo ang makital sa aming mga puso. Ang usapang ito ng Sign of the Cross, naway habang kami nagbabahaginan, naway mas lalim nito at mapatibay ang aming pananampalatayang Kristiyano. Ang Sign of the Cross po ay simbolo ng aming pagmamahal sa iyo. Pero sa kabila nito, ikaw ang unang nagpahayag ng pagmamahal sa tulong nito. Naway habang kami nagbabahaginan, mas lumalim ang pagmamahal namin nang sama-sama kaming maglingkod sa pananampalatayang Kristiyano Katoliko. Inihiling namin ito sa tulong ng panalangin ni Inang Maria, aming Ina. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po muli mga ka-diocese, mga kadikap. Ako po si Brother Adrian Balmes, seminarista ng Diocese of Novaliches. Ako po muna ulit ang host nyo sa hapong ito dahil may importanteng schedule si Father Luciano. At pinaabot niya sa inyo ang kanyang greetings. At ngayon po, napaka-interesting ng ating topic, yung Sign of the Cross. Napakagandang pag-usapan ito dahil isa ito sa pinakamalalim na simbolo, tatak bilang isang Kristiyano. Alam niyo po, kapag sumasakay tayo ng jeep at nadadaan tayo sa bawat simbahan, bilang mga Katoliko, nagsa-Sign of the Cross tayo, di ba? Kapag may dumadang ambulansya o may nasasalubong tayo, nagsa-Sign of the Cross. O may mga bombero, kapag may sunog, nagsa-Sign of the Cross tayo. Ano nga ba ang ibig sabihin ng simbolong ito? Sa simula ng ating panalangin, Sign of the Cross din ang ating ginagawa. Sa misa, ginagawa natin ang Sign of the Cross upang patuloy na ipahayag ang ating pagmamahal at pananampalataya. Ngayong araw, sa tulong ni Father Abe, tutulungan niya tayo kung paano natin mas lalong maiintindihan at paano natin maunawaan ang simbolo ng Sign of the Cross. Mga kadikap, i-welcome natin si Father Abe para sa araw na ito. Hello, magandang araw po sa kanila mga kapatid sa pananampalataya at binabati po natin at pinapahayag ang ating paggalang at pagmamahal kay Father Luciano na busy ngayon. At syempre ako'y nakagalak, Brother Aldrin, na muli kang makasama sa programang ito upang sa ganon maipahayag natin ang salita ng Diyos at maipaliwanag natin ang ating pananampalataya, particularly ngayon, yung biblical foundation ng ating Sign of the Cross. Diba? Bakit ba mahal na mahal natin ang Sign of the Cross? Kagaya ng iyong sinabi kanina, yung lahat nating mga dasal, nag-uumpisa at nagtatapos sa Sign of the Cross. At gayon din, sa tuktok ng ating mga simbahan, sa ating mga altar, nandiyan ang larawan ng ating Panginoong Jesucristo, crucified on the cross. Kagaya na lang ito na sa ating altar, sa pagitan natin. Diba? Talaga pinapakayag natin ang ating pananampalataya kay Kristo through the cross of Jesus. Yes, Father. Alam mo po, nakakatuwa dahil mapag-uusapan natin ito dahil isa sa mga parang pang-atake sa atin ng mga ibang relihiyon, itong Sign of the Cross. Paano ba ito nagsimula? Gawain ba talaga ito ng isang mabuting Kristiyano? Kasi minsan nakikita nila ito as bilang sign of the devil daw. Paano naman naging sign of the devil ang simbolo kung saan pinako ang ating Panginoong Jesucristo? At napakarami din pong paraan kung paano ito ginagawa. Minsan may ganitong paraan, merong ganitong paraan na pangatlo, iba naman gumagawa, ganito naman. Paano ba ito talaga nagsimula, Father? At ano ba, may tama po bang paraan na ginagawa ito? At ano pong ibig sabihin nito sa ating pananampalataya? Well, unang-una, syempre, ang pinagsimulan niyan, Brother Aldrin, ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Alam naman nating lahat ng ating Panginoong Jesucristo namatay sa krus. At nung siya ay namatay sa krus, doon niya tayo niligtas. Yun kaya ang tawag doon, redemption. Ang sabi ng redemption, tinubos niya tayo sa kasalanan. Para ba nagsanla ka, pagkatapos tinubos mo. Yung pinantubos ni Jesus, hindi pera, kung hindi ang kanyang sariling katawan at dugo na naganap sa krus. Okay. Kaya yung salvation and redemption was given to us by Christ on the cross. Diyan nagwagi ang ating Panginoong Jesucristo sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus.
Kaya bagamat nung araw, nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ang crucifixion ay capital punishment, no, para silya elektrika yan. Pero dahil yan lang nga, diyan namatay ang ating Panginoong Jesucristo, it becomes for us an emblem of salvation. Kaya nung wala na ang Panginoong Jesucristo, yung mga alagad niya, yan ang naging tatak nila. Yung, para malaman mo kung yung isang nakatira sa isang bahay ay Kristiyano, may krus, no, doon sa harapan ng kanilang bahay. At yung kapag nagdadasal sila, they sign themselves with the sign of the cross para ipakita na Kristiyano kami. Tinubos kami ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at dugo. And we belong to Jesus. Okay, so tungkol naman doon sa katanungan mo, no, ano pa yung pamamaraan? No, wala naman talagang official yan, depende lang yan sa kaugalian. Tinatawag na customs. No, sa haliwa, tayong mga Katoliko, usually, no, we do the tri-finger signifying the Holy Trinity, and we say in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, mula sa noo, pagkatapos sa tiyan, kasi nga, horizontal ang cross, mula sa kaliwa, patungo sa kanan. Kasi, symbolism natin yan, no, ay from evil to good, no, o from death to life. Okay, from negative, yung sinisignify ng kaliwa into the positive, to be at the right side of God, not to be at the side of God. Yung mga Orthodox naman, kasi syempre Greek culture sila, yung 3 times, so, gumaganyan-ganyan. No, it signifies also the Holy Trinity. Kaya umpisa sila sa kanan, patungo sa kaliwa. Iba naman kasi ang symbolism nila noon. Kasi it signifies from west to east. Saka yung concept kasi ng nating Western, yung left yung nagsisymbolize ng evil, to positive, no, to life naman yung right side. Sa kanila hindi, no, from going to the east, going to the left side signifies conversion, no, and new life in Christ. So parehong tama 'yan. No, iba-iba lang yung custom ng mga Catholics, no, all over the world. Pero ganun pa man, no, isa pa rin nagpapatunay. No, ang first lesson niyan sa atin ay yung whole pagkukross natin sa ating katawan, pinakikita nito yung ating union and faith in the Holy Trinity. Yes, Father. Napakaganda kasi ito talaga yung identity. Minsan nga, maraming nagtatanong sa akin pag sasakay ng jeep. Nagsasign of the cross. Natutuwa din naman ako at nakikita ko sa mga kasama ko, nagsasign of the cross din sila pag dadaan ng simbahan. Oo. Ano kaya yung mga simbolismo? Bakit may mga nagsasign of the cross, pag dadaan ng simbahan, pag may ambulansya, may significant Okay, meaning. yes. Unang-una, syempre, pag dumadaan ay ambulansya, nagsasign of the cross tayo because we are praying na sana gumaling yung may sakit dun sa ambulansya. Yun ay prayer for healing. Tinatawagan natin ang Panginoon, Lord, iniligtas mo kami sa kasalanan at sa kasamaan by your death on the cross. Iligtas mo naman yung may sakit sa ambulansya na yan. Okay. Ngayon, pag tumataan ka ng simbahan, hindi yun prayer for healing, hindi naman may sakit yung simbahan. No, yun ay ating recognition. Alam natin na yung simbahan, templo yan ng Diyos. No, tahanan yan ng Diyos. At at the same time, sa loob ng simbahan na yan, yung Blessed Sacrament, yung katawan ng ating Panginoong Jesucristo, ang banal na Eucharistia, pinapakita natin sa Panginoon at sa lahat ng tao na we belong to Jesus. No, yung ating pagsasign of the cross, to say, yes, I am a Catholic and I recognize the presence of Christ in the church, in the temple of God. And I believe that the Lord Jesus is present in the church through the tabernacle of the Holy Eucharist. Ayan po, napakaganda kasi sa mga hindi Katoliko, ito po ang aming paliwanag. Bakit kami nagsasign of the cross kapag nadadaan sa simbahan? Sapagkat nire-recognize namin si Jesus na nasa tabernakulo. At naniniwala naman talaga kami na si Jesus ay nasa loob ng simbahan. Kaya napakaganda dahil sa sign of the cross pa lang, naipahayag na natin, Father, yung ating pananampalataya. At sana po sa mga kapwa natin Katoliko, huwag tayong mahiya na kapag nadaan tayo sa simbahan, mag-sign of the cross tayo bilang tanda ng ating malalim na pananampalataya. Ngayon, Father, magandang malaman, paano ba nagsimula po itong
Sign of the cross. Saan po ito makikita sa Biblia? Dahil usually, Okay. itong sign of the cross, ang inilalaban nila, wala naman yan sa Bible. Bakit Well, nasa nagpo-cross Bible kayo? yan. Oo. Kaya umpisahan natin, di ba tuwing mag-sign of the cross tayo, may binabanggit tayo eh. Sinasabi natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Iyang salitang yan, hindi yan natin inimbento, yan ay galing sa ating Panginoong Jesucristo. Pinakikita natin yung ating yung union nga natin, no, with the Father, the Son, and the Holy Spirit, with the Holy Trinity. Yan po ay galing sa Matthew chapter 28, verse 19. Ganito po sinasabi sa Good News Bible. Go then to all peoples everywhere and make them my disciples. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Sa Tagalog, ganito yung sinasabi sa ang Biblia, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya dyan natin makikita, mga kapatid, Brother Aldrin, na kapag tayo nagsasign of the cross, pinakikita natin through that gesture na we belong to Christ, na si Kristo ay namatay para sa ating kaligtasan at katubusan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. At pinakikita din natin na yung pananampalataya natin, hindi lang tayo united with Jesus by His death on the cross, we are also united with the Father and the Holy Spirit. Kasi ang Panginoong Hesus, sinugo ng Ama para iligtas tayo. Si Jesus naman, iniligtas tayo sa krus. At sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, sa pamamagitan ng kanyang dugo at tubig na bumukal sa krus, ipinagkaloob niya sa atin ang Espiritu Santo upang tayo ay pabanalin. Kaya binabanggit natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo sapagkat yung redemption ni Jesus ay interrelated with the plan of the Father and at the same time with the grace of the Holy Spirit. Yeah, napakaganda. Ngayon, mga kadikap, nalalaman talaga natin na ang pagsasign of the cross or simbolo ng krus ay nasa Biblia din, hindi lang ito putyo-putyo, kagaya ng motivation natin, Father. O hindi po putyo-putyo, yan hindi rin putya-putya. Nasa Bible talaga na ang sign of the cross. Dahil ito naman talaga ang naging salita ni Kristo nung isinugo niya yung mga disipulo, di ba? Correct. Mga apostol na tayo'y binyagan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon, Father, syempre ibang mga religion, minsan ang basis nila yung Old Testament. Meron na ba bang identity ng cross sa Old Testament or yung sign of the cross? Makikita din po ba natin ito sa Biblia? Ay, sa Lupang Tipan pa lang, meron na. Okay. Yan dyan na, mababasa natin yan, mga kapatid. Dito po sa aklat ni Propeta Ezekiel, no, chapter 9, verse 6, no? Ganito po yung ating mababasa, no? Unahin ko po muna yung Tagalog ng Ezekiel chapter 9, verse 6, no, sapagkat siyan ay napakahalaga, no, sa ating pananampalataya, no? At diyan po pinapahayag yung malayo bago pa dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Inihula na yan ng mga propeta. Okay. Dumako tayo sa chapter 9 nitong prophecy ni Propeta Ezekiel, no, ng Diyos kay Propeta Ezekiel. Dito po, umpisa natin sa verse 4. Sinabi sa kanya ng Panginoon, lumibot ka sa lungsod, lumibot ka sa Jerusalem, at tatakan ng krus ang mga noo ng mga taong humihibik at umiiyak dala ng lahat ng kasuklam-suklam na bagay na ginagawa sa loob ng lungsod. Ngayon, verse 5, at winika niya pagkatapos ay sa mga iba na abot ng ating pandinig. Libutin ninyo ang lungsod sa likod niya at manakit kayo, huwag makabag ang inyong mga mata, ni magdalang awa, ganyan. No? Patayin ninyo ang matanda, binata, dalaga, bata at babae hanggang sa malipo lang lahat. Subalit huwag ninyong galawin ang sino mang may tatak na krus. So saan daw yung tatak na krus? Sa noo.
Okay, di ba pag doon tayo bininjagan, may tinatatakan tayo ng krus sa noo. Totoo po. Kaya yan ay galing yan sa propesiya ni Propeta Ezekiel. Yung the Jerusalem Bible din, yan din yung pinapahayag. Nung sabi dito, go all through the city, all through Jerusalem, and mark a cross on their foreheads of all who deplore and disapprove of all the filth practiced in it. Diba? Sa daigdig natin, sino yung laging kontrabida, laging lumalaban at nagrereklamo against sa abortion? Katoliko. Di ba? Sino yung lumalaban sa euthanasia, sa pagpatay ng mga matatanda? Katoliko. Yeah. Sino ang lumalaban laban sa divorce? Catholic. Sino ang lumalaban laban sa adultery? Kasi nga against tayo sa divorce eh. Catholic din. Catholic din. Sino yung lumalaban against contraception? Catholics din. Di ba? Lahat ng mga yan, kontrabida tayo lagi. Kasi we are the one, through the sign of the cross, we oppose all the immoralities happening. Ayun, sabi nila, sa inyo din naman may mga immoral. Oo. Pag Katoliko ang gumawa niya, pinakukulong din namin. Hindi namin tinatago. Hindi natin tinatanggi. Oo, hindi natin tinatanggi. Di ba? Yung iba nga, pag may kaso, nagtatago. Ang sa Katolik, hindi pwede, papahuli yan ng simbahan. Di ba? Pope Francis, di ba? Oo, utos yan. Kahit na kardinal pa yan, o obispo pa yan, o pari pa yan, o madre yan, o ano pa man, kapag may immoralidad na ginawa, talagang makiki-operate tayo sa authority para maaresto yung kriminal. Di ba? Opo, talagang nakita natin both Old and New Testament. Mayroong kautusan ng Diyos at talagang nasa Biblia itong tanda ng cross, no? At talagang panawagan sa ating mga Kristiyano to glorify God through the cross, Father. Correct. Kaya yan ay napakagandang pinahayag ni San Pablo sa atin. Basahin po natin itong Galatians chapter 6 verse 14. Yes. Yan. King James Version po yan. Yan ang number 1 Bible ng mga protestante. Yes. Di ba? But God forbid that I should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. Pakibasa natin yan sa Tagalog, brother, no, sa ang Biblia. Ikaw na nga magbasa. Basahin mo para ikaw mismo makakita. Datapwat, gagawin ko, basahin ko sa paraan ni Father Abe. Datapwat, malayo nawa sa akin ang magmamapuri, maliban na sa krus ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan niyaoy ang sanglibutan ay napako sa krus sa ganang akin, at ako'y sa sanglibutan. Yan. So makikita mo, Brother Aldrin, na wala daw ibang pinagmamalaki, pinagmamapuri si San Pablo kung hindi ang krus ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi sa pamamagitan daw ng krus na yan, tayo'y patay na sa sanlibutan. Kaya tayong Catholic, proud na proud tayo in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. May makasuot pang krus. Di ba? Tas sa mga altar natin, may ganyan, may krus na ganyan. Sa tuktok ng simbahan, may krus. Sa pagpasok mo ng Good Shepherd Cathedral, pagkalaki-laki, meron pang krus sa high altar. Di ba? Talagang pinagmamalaki natin yung krus ni Kristo. Wala tayong ibang pinagmamapuri kundi ang krus ni Kristo. Hindi tayo kagaya ng iba na nakalagay sa tuktok ng mga simbahan, puro sungay-sungay na mga tusok-tusok. Diba? Baka mamaya, iba na yan, sungay yan, sungay. Diba? Sa atin na pinagmamapuri natin ay ang krus ng ating Panginoong Jesucristo. Si San Pablo po nagsabi niyan. Kaya very Catholic si St. Paul. Syempre, isa nga sa founder ng Church of Rome ay si St. Paul. Huwag niyo sabihin, hindi nakarating si St. Paul sa Roma. Buong Acts of the Apostles nagpapatunay na si St. Paul ay nagpunta ng Roma at sumulat pa sa mga taga-Roma. Kaya maganda po kasi nabanggit natin si St. Paul. Di ba matindi ang kasalanan ni St. Paul? Di ba? Dahil isa sa mga persecutor ng mga Kristiyano. Kaya din naman nagkaroon siya ng malalim na pagmamahal sa krus. Dahil sa krus din mismo ni Jesus, siya nakapagkasundo
Nang sa Diyos po. Correct. Reconciliation. Kaya iyan ang susunod na kahulugan ng krus para sa atin. Opo. Kasi para sa atin, ang krus ni Kristo ay tanda ng pakikipagkasundo sa Diyos. Opo. Okay. Basahin natin itong Ephesians chapter 2, verse 16. Okay. Ganito po ang sabi, from King James Version, and that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity therein. Pakibigay niya ang Biblia niya, yung Tagalog. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus, na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. Kasi nga, nung nagkasala yung tao, nahiwalay tayo sa grasya ng Diyos. Si Eva at si Adan nahiwalay sa grasya ng Diyos. Para mabalik, ma-restore yung reconciliation between men and God, kinakailangan dumating ang Mesiyas at papagkasunduin tayo. Hindi lang siyempre, ay, bati na tayo, God, ha? Hindi lang pwede yung ganon. Kasi kinakailangan may pagtubos, may dugo na iaalay. At dugo ni Kristo pinang-alay. Kailan niya ginawa yun? Nung namatay siya sa cross. Sa pamamagitan ng kanyang cross, tayo ay hindi lang tinubos ni Kristo, pinagkasundo niya sa Ama. Kaya yung cross ay palatandaan ng ating reconciliation with God. Kaya hindi lang niya si Mama Mary, siyempre, si Mama Mary, wala naman sinabi sa Biblia na nagkasala. Diba? Si San Juan, Saint John the Beloved, hindi naging taksil sa Panginoon. Pero yung ibang mga makasalanan, kagaya nila Maria Magdalena, nandyan sa paanan ng krus, they found reconciliation with God through the cross. Yes, Father. Talagang yung pakikipagkasundo natin sa Diyos, nagdulot din yan ng kaligtasan sa lahat ng mga mananampalataya. Kaya nga nung tinubos tayo ni Jesus sa kasalanan sa pamamagitan ng krus, at talagang naligtas ang bawat isa sa atin, hindi lang nung panahon ni Kristo, magpahanggang ngayon sa atin, na naniniwala na ang krus ang simbolo ng kaligtasan. Paano naman po natin makikita yan sa Biblia na ang krus talaga ang mismo simbolo ng kaligtasan, Father? Okay, unang-una sa lahat, yung krus ng ating Panginoong Jesucristo ay sumasagisag para sa atin ng kapangyarihan ng Diyos. Okay. Basahin po natin itong 1 Corinthians chapter 1, verse 17 to 18. Sabi ganyan, for Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Sa Tagalog yan, brother, ang Biblia. Ganito, sapagkat hindi ako sinugo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo. Hindi sa karunungan ng mga salita, baka mawala ng kabuluhan ng krus ni Kristo. Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. So doon daw yung mga inililigtas ni Kristo, para sa kanila, ang krus ni Kristo ay kapangyarihan ng Diyos. Yes. Ngayon, para sa mga napapahamak, yan ay kamangmangan. O kaya sino ba yung galit sa krus? Di ba sila? Sino yung nagmamahal sa krus? Di ba tayong Katoliko? Sino ngayon doon? Yung sinasabi ni Saint Paul na para sa mga nangaliligtas, iyang krus na yan ay kapangyarihan ng Diyos. Ay kapag naman daw sa mga napapahamak yan ay kamangmangan, sino ba nag-aalipusta sa krus? Okay? Hindi sinabi ni San Pablo yung krus na yan, tanda ng demonyo yan. Sino na namimintas na ganun? Yung makakaiba yun natin sa pananampalataya na naninira sa atin. Kaya kasabi kayo, bakit pag nakakita daw kayo ng demonyo, natatakot kayo, nag-sign of the cross kayo? Kasi we proclaim the power of God. We are telling Satan, hindi mo kami kayang salingin, sapagkat kami lang kay Kristo, niligtas kami ni Kristo, taglay-taglay namin, ang katubusan, at kaligtasang dulot ng dugo ni Kristo.
I belong to Jesus now and forever. Totoo po yan. Kasi ang hugot din po ni St. Paul dito sa 1 Corinthians, yung mga false teacher, di ba po? Correct. Mga false teacher, yung mga bumabati ko sa kanya bilang isang Kristiyano or follower ni Christ. Correct. Kaya matindi ang pagnanais talaga ni San Pablo na labanan itong mga false teachers na magpahanggang ngayon, lumalagana pa din yung mga maling turo. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, labanan natin itong mga maling katuruan pagdating kay Kristo, pagdating sa krus. Dahil dito natin talaga mapatutunayan yung ating pagmamahal sa krus. At itong simbolo talagang ito ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Dahil ang krus din naman talaga ang naging dahilan kung paano tayo naligtas sa kasalanan. Kaya sa tuwing nagsa-sign of the cross tayo, Father, diba, nire-recognize natin yung kapangyarihan talaga ng Diyos na nailigtas tayo sa kasalanan ito. Kagaya po ng nangyari kay San Pablo. Kaya sana po yung inspirasyon ni San Pablo, talagang ma-imbibe din natin sa paglaban sa kasamaan. No? Correct. Sa mga maling teachings. Correct. Yun po, Father. At bago po tayo tuluyang magpatuloy, iniimbitahan po namin kayo na i-share nyo rin yung mga reflections nyo about Sign of the Cross. Meron ba kayong malalim na karanasan o may mga kaibigan kayo na binabatikos itong pag-Sign of the Cross natin? I-share nyo po para din mapag-usapan natin at mabigyan ng Kung may mga katanungan. At kung may mga questions din kayo, maganda din na dito natin simulang sagutin sa tulong po ni Father Abe. So magpatuloy po tayo. Ngayon talagang ang krus talaga yung paraan natin kung paano natin i-greet yung Lord sa simula po ng panalangin, di ba, Father? At nare-recognize natin yung kapangyarihan na sa pamamagitan ng krus. Paano naman po ito, paano naman natin masasabi, Father, na itong krus talaga simbolo ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos magpahanggang ngayon? Well, unang-una sa lahat, yung cross dati, yung cross kasi, hanggang ngayon, ay pakikipag-ugnayan natin yan sa Panginoon. Kasi proclamation of faith natin yan. Sabi ko nga nung una, proclamation of faith yan sa Holy Trinity. Yes. Na tayo may plano ng salvation ng God the Father na tinupad at isinabuhay ng anak nung namatay siya sa krus. At pagkatapos ay patuloy sa ating pinagkakaloob yung grasya ng Espiritu Santo. Okay, ikalawa, we keep on glorying in the cross of Jesus. It means na pinoproklama natin yung nang paulit-ulit sa ating buhay yung katubusan at kaligtasang dulot ni Kristo. No, para sa atin, yan ay once and for all. Diba? Isang beses lang namatay sa krus ang ating Panginoon. Yeah. Pero hanggang ngayon, tumitimo sa ating puso at buhay sa ating alaala ang kanyang kaligtasang dulot sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Isa pa, patuloy nating ipinapahayag ang ating pananampalataya at patuloy tayong kaisa ng Diyos sa pamamagitan ng ating proclamation of the cross. Yeah. Kasi sabi nga ng Panginoong Jesus, maliban na ang anak ng tao, be lifted up, basahin po natin itong John chapter 3, verse 14 to 15. As Moses lifted up the bronze snake on a pole in the desert, in the same way the Son of Man must be lifted up, so that everyone who believes in Him may have eternal life. Sa Tagalog po. At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon din naman kinakailangan itaas ang anak ng tao, upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ano po yung tinutukoy diyan, mga kapatid? Na itinaas yung ahas doon sa ilang. Okay, kahit hindi na natin ipakita yung verses na ito, yan ay taken from Numbers chapter 21 verse 8 to 9. Yung mga Israelita naglalakbay sa disyerto, reklamo ng reklamo, nagalit ang Diyos, pinadalhan sila na maraming ahas, ang daming namamatay sa kanila. But when they cried out to God, sabi nila, Lord, Moses, please ask the Lord to remove the serpents. Sabi ni Lord, hindi ko alisin yung serpent. Gumawa ka ng ahas na tanso, ilagay mo sa taas ng tiklis, lahat na matuka ng ahas, titingin doon sa gitna ng kabulwagan, pagkatapos, hindi sila mamamatay, gagaling sila. Okay. Gayon, kailan itinaas ang anak ng tao? Di ba? Nung siya'y napako sa krus. He was elevated from the earth. Okay. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Okay. So kaya hanggang ngayon, tayo mga Katolik,
kung paano tinaas yung bronze serpent. Tuwing misa natin, nakataas sa umpisa ng misa, sa entrance procession, yung cross of the Lord. Ganun din sa procession pagkatapos ng misa. At dun sa altar natin, nakataas, naka-elevate yung cross sa high altar. O para ipakita sa atin, ipaalala sa atin, na si Kristo ang ating bronze serpent. No, na ang kalaban natin ngayon ay si Satanas. Ang ahas na nandaya sa buong sanlibutan. Okay, at ang ating panlaban kay Satanas, ang ating bronze serpent is the cross of Jesus. We elevate Christ through His cross. Opo. Ngayon sa atin, tayo mga mananampalataya, ini-elevate natin yung cross. Kung hindi man tayo atin sa misa, ini-elevate natin siya sa pamamagitan ng ating pagsa-sign of the cross. No, kaya sa tuwing nagsa-sign of the cross tayo, ang nilalabanan natin dito, yung demonyo na sumisimbolo sa ahas na binanggit ni Father Abe. Kaya sana po wag tayong manghihiya talaga, no, na mag-sign of the cross kasi sumisimbolo din ito ng sign of humility na sa tuwing nagsa-sign of the cross tayo, inaalala natin yung kababaang loob po ni Jesus na tinanggap na yung cross para sa ating kaligtasan. Ngayon po, sa pagsa-sign of the cross, nire-recognize din natin yung ating kababaang loob na minsan na merong isang dakilang tao at Diyos na nagligtas sa ating kasalanan, Father. Correct. Kasi yung kamatayan ni Kristo sa krus, iyan ang ultimate and greatest expression ng humility and obedience of the Son of God, of God the Son. Saan po natin mababasa? Si San Pablo ang nagpapaliwanag niyan, kapatid. Yan ay from Philippians chapter 2, no, verse 6 to 11. Basahin po natin, from verse 8 to 11. Diba? Good news. He was humble and walked the path of obedience all the way to death, his death on the cross. For this reason, God raised him to the highest place above and gave him the name that is greater than any other name. Okay. And so in honor of the name of Jesus, all beings in heaven, on earth, and in the world below will fall on their knees and will openly proclaim that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Babasahin ko po yan, mga kapatid, sa wikang Tagalog, no, ng ating Biblia. Ito po ang ating magandang balita Biblia, Philippians chapter 2, no, verse 8. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit at nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahayag ng lahat na si Yesu Kristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Sino ang lumuluhod? Pag sinasamba si Jesus bilang Panginoon at Diyos, mga Katoliko. Totoo po. Kasi, di ba, yung mga kapatid nating iglesia, hindi naman lumuluhod, iyak lang ng iyak. Ang mga kapatid nating born again, nakatayo lang, sayaw ng sayaw. Di ba, sigaw ng sigaw, sayaw ng sayaw, rock ng rock. Di ba? Pero tayong Katolik ang lumuluhod kay Jesus. At we recognize na yung Diyos natin, no, ay hindi lang hari na naghahari-harian. Diba? He suffered and died for us through His incarnation. Diba? Kaya sabi natin, God was born in Bethlehem, God suffered for us in Calvary, and at the same time, God died for us, no, on the cross. Kaya muli ring nabuhay para pagkalooban tayo ng kaligtasan dahil Diyos siya, winasak niya ang kamatayan at kasalanan. No? Kaya napakalinaw niyan para sa atin. No? Kaya yung Diyos natin, nagdusa sa atin. Kaya ganyan ang kanta natin sa Nazareno. Di ba? Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayahan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Siya ay Diyos at Hari, pero nagdusa para sa atin at namatay, nasugatan para sa atin. Yan ang ultimate sacrifice. Yan ang proof that God is love. Kasi ang love is not based on power, but based on sacrifice. Yes, opo. Nakakatuwa kasi, Father, meron tayong imbitasyon lagi ng mga Kristiyano na carry your own cross. Kaya kung si Jesus ay nagdala, he carried his own cross, tayo din ng mga Kristiyano, imbitasyon sa atin ito na to carry our own cross, no, Father? Hindi lang sa pagsa-sign of the cross, ipahahayag natin ang ating pananampalataya, kundi bitbitin din natin ang cross natin sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa, kasi si Jesus naman din talaga nagkatawa ang tao para paglingkuran at hindi upang paglingkuran. Yes, Maglingkod pala. Yes, tama ka, brother. That's a very beautiful very beautiful reflection. Okay, unang-una sa lahat, nung sinabi ng Panginoon na carry your own cross, kunin mo ang iyong krus at pasanin mo. Di ba? Sino mang hindi magpasan ng kanyang krus, hindi karapat-dapat sa akin. At ano ba yung krus natin? Hindi po tayo tinatawagan ng simbahan at ng Panginoon na magpapako din sa krus. Liban na kung may persecutions, napapatayin tayo for the sake of Christ. Diba? Kailangan natin pugutan ng ulo, kagaya ni San Santiago, pinapugutan ni Herodes, kagaya ni San Esteban na binato hanggang mamatay. Diba? Ay, yung mga yan, ginawa din yan ng ating mga santo, kagaya ni San Lorenzo Ruiz, diba? Pinugutan din siya ng ulo, tinorture. Diba? Ganun din si San Pedro Calungsod, namatay, no? Offering his life. Marami tayong mga martyrs for the faith. Yung iba pinakakain sa leon, kagaya ni Saint Ignatius, di ba, of Antioch, mga ganyan, no? So, maraming sila Santa Cecilia, no, pinagtataga, mga ganyan, may pinakaladkad pa sa kabayo, mga ganon. Pero, in ordinary life, ang ating pagpasa ng krus ay ang ating paglilingkod sa kapwa. Kung may asawa ka, yung asawa mo ang krus mo, ipaglaba mo yan, ipagluto mo yan, magtrabaho ka para mapakain yan. Tayong mga magulang, ang krus ninyo ay mga anak ninyo kasi kargahin mo yan. Diba? Padididehin mo yan, titimplahan mo yan ng gatas, ipagpapalengke mo yan, ipaglalaba mo yan, ipagpaplansya mo yan, paaaralin mo yan. Okay, so ang krus ng mga magulang, ang kanilang mga anak. Ang mga anak naman, pag malaki ka na, krus mo ang mga magulang mo, alagaan mo rin yan, mamahalin mo rin yan at igagalang, kahit makulit na o kahit madaldal na, no, mamahalin mo pa rin at igagalang mo pa rin. Diba? Pag may trabaho ka, yung trabaho mo, yan ang krus mo. Diba? You have to carry your cross. Hindi ka pwedeng tamad magtrabaho. Hindi ka pwedeng tamad maglaba. Hindi ka pwedeng tamad mag-alaga ng bata. Hindi ka pwedeng tamad mag-aral. Di ba? Kailangan ano man yung krus na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, haharapin natin yan, tatanggapin natin with courage of faith, kahit mahirap. Sa pamamagitan ng hirap na ating dinadanas, tumatatag tayo sa pananampalataya at nalalagpasan natin ang mga pagsubok ng buhay. Kaya, Father, talaga, ang pag-aantanda ng krus ay hindi lang pag ganito. Ang tanda din ng krus ay ang pagbibit-bit ng sarili nating krus. Correct. Yan ang sacrifice. Kasi brother, ang tunay na pag-ibig, hindi feelings. Yes. Kung hindi sakripisyo. Kasi kakala feel, dahil mahal kita, dahil maganda ka, o gwapo ka, tapos pag hindi nagwapo, hindi na maganda, iiwanan. Yes. Di ba? Pag laspag na, iiwanan. Di ba? Hindi ganun. Hindi pag-ibig. Yun ang tawag doon, lokohan. Yes. Oo, ang tunay na pag-ibig, dahil mahal kita, aalagaan kita, proteksyonan kita, pakakainin kita, di ba? Magtatrabaho ako para sa iyo, no? Isi-secure ko yung future natin, no? Tumaba ka man, di ba? Buntis ka man, hindi kita iiwanan, salip ang alagaan kita, di ba? Ganon.
Oh. Kaya, yung mga tunay na umiibig, kahit na yung asawa nila, matanda na, wala nang ngipin, wala nang salawal, wala ka ng buhok, o dili kaya may sakit na, nakahiga na lang sa higaan, yet inaalagaan nila at minamahal until the end. Opo, talagang bubuhati ng krus. No? Tayo bilang mga Katoliko, meron din tayong kanya-kanyang krus na kailangan ding buhatin. At krus bilang gawing sandigan panlaban sa mga masasama. Father, ire-echo ko lang po yung, may nag-comment dito si Betsy Makawili about sa sinabi nyo kanina bilang tayo mga Katoliko. No? Good nun po. Totoo po, Father Abe, tayong mga Catholics yung against sa divorce, abortion, euthanasia, etc. But yung ibang sex, sila daw ang Christian. Pero supporter ng divorce, abortion, etc. Ang sakit po sa bangs. Hindi po ang bangs ito ni Ate Betsy Makawili. Okay, yes. Correct, Ate Beth. No, napakaganda po na inyong sinabi. Kagaya lang nitong nakaraang araw, 'di ba, na opening ng Olympics diyan sa Paris. Opo. Pagkatapos, yung sa presentation, may mga presentation ng demonyo, may presentation na may mga lalaki pang nakahubad, na nakita pa yung itlog ng isa, di ba? O ganyan, itlog naman. Okay, pagkatapos merong mga nakahubad, may mga merong mga lalaking nakadamit babae. Pagkatapos hindi lang iyon, 'di ba? They were mocking the Last Supper of the Lord Jesus. Oh, sino yung nanguna all over the world to denounce it? Catholic bishops and priests. 'Di ba? Hindi yun tayo tumahimik lang. We are not silent. No, but rather the French bishops and the bishops all over the world responded with condemnation, no? At kaya dahil sa napakatinding outcry all over the world, nag-apologize yung mga organizers. Okay. So pero ngayon meron pa iba nagdi-defend na hindi naman daw Last Supper yung dinidepict doon, kung hindi yun daw yung meal of Dionysius. Aba, kung yun ay meal de Dionysius, mas masama yan. Kasi yan ay bakanalya. Ang bakanalya ni Dionysius, walang kinalaman sa Olympics. Kasi immoral yan kahit anong panahon pa ng pagan Roman Empire. Kasi it was characterized by drunkenness, di ba? Inuman, naglalasing, nagwawala, at pagkatapos mga sexual orgies, di ba? Grupo-grupo silang nagsisex, talagang matinding mga kabastusan at kababuyan ang ginagawa. No, kaya dahil diyan, pag sinasabi nilang yan ay meal of Dionysius, mas lalong karumal-dumal yan. No, hindi lang para sa ating mga Katoliko, even among pagans, yan ay considered immoral and despicable and abominable. Yes, Father. Nakalulungkot din dahil marami din sa mga kapatid natin ang talagang binabastusin yung mga cross, di ba? Marami pong mga imahe na ini-interpret nila yung cross based on their preferences. Diba si Jesus Christ, minamock nila. Kaya sana tayo mga Katoliko, isa sa mga maging alert, maging critic, no? Magkaroon ng malalim na pakikipagtunggali, no? Yun ang magandang term. Pakikipagtunggali sa kung sino man ang babasto sa ating simbolo ng pananampalataya. Okay. Alam mo kasi, Brother Aldrin, may mga Kristyano na nagsasabi na, ay, wag na lang natin yan pansinin. Tumahimik na lang tayo. Hindi na pwede yan. Kasi for many years, nakatahimik tayong mga Katoliko, binabastos tayo at inaapi. Maraming mga religious na araw at gabi inaatake ang Catholic Church at ang ating pananampalataya. Dahil hindi natin sinasagot, akala ng mga tao, tama yun. Okay, so kaya maraming millions left the church because of that. Ngayong dumating na yung Catholic apologetics, Catholic Answers in the United States, dito sa Pilipinas, the Catholic Faith Defenders, hundreds of thousands and millions also. Di ba? Mga pastor pa, more than 10,000 pastors na iskatahan, nagbalikan sa Catholic Church. And even here, there are so many returning to the Catholic faith. We are also having a lot of converts from them. So kasi pinakikita natin ang katotohanan. Kapag ang ating pananampalataya ay tinutuligsa, it is our Christian duty to explain and defend it, if necessary.
Pero syempre, we will do it in a charitable way. But at the same time, hindi maaaring hindi natin sagutin at hindi maaaring hindi natin ipagtanggol ang ating pananampalataya. Kasi yan ay ating duty based on our mission given by Christ and the Holy Spirit in the sacrament of baptism and in the sacrament of confirmation. Father, kaya Yan ang sinasabi ng Second Vatican Council. Read Lumen Gentium. No? Sinasabi diyan na yung mga bininyagan at kinumpilan kay Kristo, they are required to share, to proclaim, and to defend the faith. Yes, to defend the faith talaga. Kaya isang malaking leksyon sa atin ito bilang mga mananampalataya na labanan talaga itong mga tumutuligsa sa ating pananampalataya. Lalong-lalo na po na nagsisimula na yung maraming paganong gawain na nire-relate sa ating pananampalataya. Oo. At nakalulungkot na minsan na tayong nanahimik at sa panahong ito na yung panahon talaga na lumaban, mas maging alert, no? Mas maging matapang sa pagsasalita, sa pagkakatikais, at sa paglilingkod sa kapwa nating mga Kristiyano na hindi pa ganun kaalam or hindi ganun kaaktibo sa pananampalataya po natin. Kasi sa totoo lang talagang itong cross na ito ang simbolo talaga ng ating identity. At kung yung identity mo ay tinutulig sa sinisira, binababoy, nararapat lang naman talaga na labanan natin ito bilang isang mga Kristiyano. Okay, yes. Tama ka. We should be alive, alert, enthusiastic. At kinakailangan, ready din tayo na ipagtanggol ang ating pananampalataya. Kasi sabihin ng iba, ay wala namang masama dyan kasi hindi naman Last Supper yung dinidepict dyan no, dun sa opening ceremony ng Olympics kung hindi si Dionysius. Ay mas masama pa rin. Masama pa rin kasi yung si Dionysius ay simbolo yan no, ng paglalasing, pagwawala no, at ng kalaswaan ng uri ng pamumuhay, na immoral na uri ng pamumuhay. Di ba? Dionysius is a symbol of sexual promiscuity, di ba? And immoralities na hindi rin katanggap-tanggap mula noon hanggang ngayon. At walang kinalaman yan sa Olympics. Kasi yung mga athletes ng Olympics, hindi yan naglalasing at nagwawala. Tinitest nga yan kung sila ilasing o nagdrugs Di ba? Bago makasali sa Olympics, kinakailangan nila self-control, practice and formation and hard training in order to be what? No? Faster, higher, stronger, which is the motto of the modern Olympic Games. Yes, opo. Kaya napakaganda na napag-usapan din natin pumasok itong eksenang ito kasi ang marami talagang tumutulig sa atin, Father, nakalulungkot. Panahon na talaga na labanan natin. Simula pa naman ng Panginoong Jesucristo, marami naman talaga lumalaban sa atin. Nag-umpisa nga lang yan, di ba, sa paanan nga ng cross, si Jesus lang, si Mama Mary, si Saint Mary Magdalene, si Saint John the Beloved, and few women. But then, later on, the other apostles return. So, we cannot be cowards. Di ba? So, if the faith is under attack, no, we have to respond, no, with charity. But at the same time, we have to defend it with truth. Okay. So, dyan po, hindi maaaring tatahimik na lang. Kasi pag tayo po ay tumahimik, ibig sabihin yan, we are irresponsible and negligent. Ang mga apostol, ang mga fathers of the church, ang mga saints natin, hindi tumahimik. No, sila ay nakipaglaban at nagturo at nagpahayag ng ating pananampalataya. No? At maging proactive din talaga sa patuloy na pagde-defend, paglilingkod at pagkakatikay sa ating mga kapwa Katoliko. At nabanggit nyo, Father, na simula pa nung una, talagang tinutulig sana tayo mga naniniwala at sumusunod kay Kristo. At itong simbolo ng krus talaga ang ating naging simbolo para labanan yung mga tumutulig sa atin. Paano naman po naging fulfillment ito sa ating pananampalataya ang krus ng krus ni Jesus, naging fulfillment sa mga prefigure siya ng mga
ng mga unang propeta. Paano na fulfill ng krus ni Jesus itong mga tawag dito? Ano bang tamang term sa ganito? Yung kanilang mga pangangaral ng mga Okay. unang propeta. Unang-una sa lahat, yung pangangaral kasi ng mga propeta, they are only foreshadows, Yes, opo. no, type, no, sila ay anino ng katotohanang darating. At yung katotohanang darating na yun, si Kristo. So halimbawa, kunwari, yung kamatayan ni Abel, iyan ay prefiguration and it foreshadows. Anino lang yan ang kamatayan na magaganap sa Mesiyas. Yung pagpatay doon sa tupa, na yung dugo biniwisik sa pintuan para yung demonyo, ang angel of death, hindi makapasok sa bahay. Yan ay anino. It foreshadows and it prefigures the blood of Christ, which is more powerful than the blood of the lamb of Passover during the time of Moses. Si Kristo ang tunay na Passover lamb Yes. na panlaban natin kay Satanas. Kaya yung lahat na yan, yung Book of Psalms, lahat na mga turo ng mga propeta, yan ay anino lang at preparasyon sa pagdating ng Mesiyas. At ang lahat ng yan nga, nagkaroon ng fulfillment, yung climax ng God's plan of salvation in the cross of Jesus. Kaya dahil dyan, ang cross, ang culmination, yan din ang realization ng God's plan of salvation. Kaya hanggang ngayon, sabi ni San Pablo, pinapangaral namin yan. We proclaim Christ crucified. Okay. Basahin po natin itong 1 Corinthians chapter 1, verse 23 to 24. No? Dito po ng New International Version. Ganito po yung ating mababasa. But we preach Christ crucified, a stumbling block to the Jews, and foolishness to the Gentiles. But to those whom God has called, both Jews and Greeks alike, Yes. Christ the power of God and the wisdom of God. Basahin po natin yan sa Magandang Balita Biblia sa Tagalog. Ngunit ang ipinangangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus, na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hentil ay isang kahangalan. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ang tanong, Opo. sino ngayon ang nangangaral hinggil sa kamatayan at pagkapako ni Kristo sa krus? Di ba Catholics? Di ba? Kaya may Good Friday pa tayo. Di ba? Kaya may mga sinakulo pa tayo. Kaya nga meron pa tayo. Kahit yung Jesus of Nazareth film na yan. Tsaka yung kay Mel Gibson. Opo, the Passion of Christ. O, puro Catholics ang gumawa niyan. Di ba? O, kahit yung Ten Commandments, Cecil DeMille is also Catholic. Yan, a depiction ng Catholic kasi it's so dear to us not to proclaim the story of the faith. Particularly, di ba, yung birth ni Jesus, no, sa Bethlehem, and at the same time, the suffering and death of Jesus on the cross. Kaya nga, the passion of Christ, hindi lang yan depicted sa films, depicted din yan on stage. Kaya yung ating mga moriones, kaya yung ating mga sinakulo. Even in music, kaya merong the Passion according to St. John and the Passion according to St. Matthew by Johann Sebastian Bach. O, diba? Well, depicted yan ang ating, we proclaim, ipinapangaral namin sa inyo si Kristo na ipinako sa krus. O, kaya ginagawa ng Katoliko. Kaya pag tayo merong cross sa simbahan, nag-aantanda ng krus o meron tayong krusipiho, pinapaalala natin, we proclaim Christ crucified. So po, kapag pinoproclaim natin, tayo mga Katoliko, maganda sa atin kapag pinoproclaim natin, isinasabuhay din natin sa napakaraming tradisyon, maraming gawain bilang mga Kristiyano at maraming imbitasyon na isabuhay ang pagpapako ni Jesus sa pamamagitan ng pang-araw-araw nating sakripisyo. At dito, nagdudulot ito ng karunungan sa atin na pag pinoclaim,
may pagsasabuhay or witnessing, kaya mas lumalalim sa ating pananampalataya ang malalim na karunungan, no, ng simbolo na binibigay ni Kristo sa krus. Opo. So napakaganda po dahil sa tulong ng ating pananampalatayang Kristiyano na nakintal sa ating kalooban na ang krus ang simbolo ng ating kaligtasan at pananampalataya na nararapat din nating ipahayag talaga at isabuhay. Nakatutuwa dahil ginagawa natin ito, no, Father, bilang mga Kristiyano. Correct. Kaya, alam niyo ba, Father, kanina po nag-usap kami ni Kevin na itong cross talaga yung summary ng ating pananampalataya. Yes. Nakuha ko to sa sa dasal ng Angelus. Correct. And the Word was made flesh And dwelt among us. Di ba, Word nagsimula sa Correct. isip. Yeah. Nagsimula sa Diyos Naging Ama. flesh, bumaba sa lupa. Sa sinapupunan, naging flesh. At dwelt among us, di ba? Para tayong magkakasama, shoulder to shoulder. Correct. So talagang ang cross ang summary ng ating salvation. Simula sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Correct. Na kaya ang lalim ng karunungang dala-dala ng krus sa ating buhay, Father. Yes. Ano po kayang masasabi ng ating expert sa ganitong aking reflection, Father? Ay, napakaganda. Ka dyan? Napakaganda, Brother Aldrin. Tama ang iyong reflection at hindi lang matama kung hindi napakaganda. Di ba? Kasi nga, yung incarnation of the Son, yung tinatawag natin pagkakatawang tao ng berbo, yan ay interrelated with the crucifixion. Yes. Kasi si Kristo bumaba dito sa lupa, yung Diyos anak na nahaog dito sa lupa, hindi lang para mamasyal, no, hindi para magparty, kung hindi to suffer and die for us on the cross to save us, to redeem us by His body and blood. At naisa katuparan yan nung siya nga ay namatay sa krus. Kaya dahil dyan, tayo ay natubos sa pamamagitan ng krus ni Kristo. Kaya merong nagtanong sa akin, Brother Aldrin, sabi niya, Father, meron daw talata sa Biblia na sinasabi na yun daw mga antikristo may tatak sa noo. Sabing ganyan. Na sumasamba sa halimaw. Na hindi ka daw pwedeng bumili, hindi ka pwedeng kaya, unang-una po sa lahat, kapag wala kang cross at wala kang tatak ng cross sa noo, pwede ka pa rin bumili. Di ba? O, yung mga non-Catholics, nakakapamili ba kayo? Di ba? Mag-shopping nga kayo dyan. Sino magbabawal sa inyo mag-shopping? Yes. Di ba? Mayroon magsabi ganyan, kayo yung tanda ng halimaw na galit doon sa opening ceremony ng Olympics. Kung kami ang halimaw, dapat hindi nila magagawa yun. Di ba? The fact that they are attacking us, ibig sabihin, hindi kami yung halimaw. Di ba? Yung halimaw yung naka-atake doon sa bayan ng Diyos. Ang tanong ay ito, yes, yung halimaw may tatak, pero yung mga alagad ng Diyos may tatak din. Ano yan? Saan natin mababasa? Revelation chapter 7 verse 3. Pakilagay natin. Wag yan yung tatak ng halimaw, yung Revelation 13. Okay. Revelation 7:3. Ayan. Saying, hurt not the earth, neither the sea nor the trees, till we have sealed the servants of God in their foreheads. Sa Tagalog. Tagalog niyan. Huwag muna ninyong pinsalahain ng lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy hanggang hindi pa namin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng Diyos. Ang mga lingkod ng Diyos, Brother Aldrin, ay merong tatak sa noo. Kaya tayo binigyan, may tinatakan tayo ng krus sa noo. Ano yung tatak sa noo na nakalagay doon? Revelation 14:1. Basahin natin, Brother Kevin. Ayan, Revelation 14:1. Tumingin ako at nakita ko ang kordero na nakatayo sa bundok ng Sion kasama ang 144,000 tao. These are the Jewish saints. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at pangalan ng kanyang ama. Ngayon, ano ba ang nakatatak sa noo natin?
tatak ng krus ni Kristo. Sinasabi natin, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sino ang may tatak ng pangalan ng Kordero at pangalan ng kanyang Ama sa noo? Tayong mga Katoliko. Kaya tayo, yung mga inililigtas, tayo, yung mga tunay na alagad ng Diyos. Yes. Oho. Kaya talagang tinatakan tayo ng Diyos, Father. Yes. Sealed. With the Holy Sealed Spirit. with the Holy Spirit, no? Oh. Anointed in Christ. Oh. Yes. Through baptism and through the sacrament of confirmation. Sacred oil pa, yung pinampahid ng bishop dyan at ng pari dyan. Oh. Kaya very biblical ang ating pananampalataya, mga kapatid. Kaya nakatutuwa, Father, na ngayong araw, pinaalalahanan tayo na sealed tayo ng krus ni Kristo. At pag tayo'y sealed ng krus ni Kristo, tayo'y ligtas sa lahat ng kasalanang ginawa natin sa pamamagitan ng pagtutubos niya at pagsasakripisyo niya sa krus. Nakatutuwa dahil pinaalalahanan tayo ngayon ni Father Abe, no, sa tulong ng kanyang kagalingan sa pagde-defend ng Catholic faith through the scriptures. Hindi lang putso-putso, meron pong basihan. At ang basihang ito ay ang Biblia. So sana po, sa pagkakataong ito, mapagnilayan natin, mabalikan o mapanibago natin ang ating pananampalatayang Kristiyano sa pamamagitan ng pagmamahal sa krus. Tandaan po natin, tayo ay selyado ni Jesus ng krus. At kapag selyado tayo ng krus na ito, tayo'y minamahal at tayo'y niligtas ni Kristo. Nako mga kapatid, 1 oras na naman po ang lumipas at talagang kulang na kulang oras na ito para pag-usapan ang ating pananampalatayang Kristiyano. Pero wag po kayong mag-alala dahil marami pa po tayong araw na mapag-uusapan natin ito. Pero sana po ay patuloy kayong sumubaybay sa amin. No? Ngunit sa punto pong ito, meron po kami importanteng announcement na next week ay magkakaroon ng workshop ang buong Socom Nova para sa mas malalim pang paglilingkod sa inyo. Kaya wala po muna tayong decaf na pag-uusapan sa susunod na linggo. At ipagpapatuloy po natin ito Wednesday after next week. No? Okay. Anong date yan? Sa susunod pa na... Yes, anong date? But anyway, dahil po next week, may workshop po for artificial intelligence. Ito po ay napakagandang inisyatiba din ng simbahan na magkaroon ng pag-uusap tungkol sa AI. Alam naman natin na nagiging implication ngayon sa AI. Ang motivation is to help us to make our life easier, pero marami po ang umaabuso nito. So sana po ipagdasal natin ang tagumpay ng workshop na ito na atinan ng Socom team, ng Novaliches, at mas maging instrumento tayo na lalabanan itong mga maling gawain ng AI. Okay. So dahil nga po wala tayong program next week, the other week na, second week na iyon ng second Wednesday na iyon ng August, we will be discussing the biblical foundation ng Assumption of the Blessed Virgin Mary. Napakaganda pong usapin din yan. Isa rin yan sa mga malalim na tinutuligsa at kine-question sa atin bilang mga mananampalataya. Sige po mga kadikap, maraming salamat po sa pagsubaybay sa amin. At maraming salamat din po dahil patuloy kayong sumusuporta sa programang ito ng ating diocese. Let's Decap, Defend the Catholic Faith. Bago po natin tuluyan tapusin ang programang ito, hingin po natin ang panalangin at pagbabasbas ni Father Abe para sa pagtatapos ng ating programa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama, pinupuri ka namin sa araw na ito, kung saan pinagkalooban mo naman kaming muli ng pagkakataon na pagnilaya ng salita ng Diyos at patatagin ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang salita. Hinihiling namin sa iyo na kami ay patuloy mong basbasan sa pamamagitan ng krus ni Kristo, kung saan sa pamamagitan nito inialay niya sa amin ang kanyang katawan at dugo. Tinubos kami at binili ng dugo ni Kristo at iniligtas sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Maraming salamat po, Ama, sa iyong pagmamahal, sa iyong pagsusugo sa iyong anak, paalang-alang sa amin. Dahil kung kami lamang hindi namin kayang tubusin ang aming sarili, hindi namin kayang labanan ang kasalanan, ang kasamaan, at ang kamatayan,
Subalit sa pamamagitan ni Kristo, pinakita mo sa amin ang iyong dakilang pagmamahal. At ganoon din ang aming Panginoon na nagpakita ng kanyang lubos na pagmamahal hanggang kamatayan. Ngayon, Panginoon, naway patuloy mo kaming basbasan at alagaan at protektahan sa gabay at tulong ng Espiritu Santo upang sa kabila ng aming pagiging marumi, na pagiging makasalanan, pagiging mahina, naway linisin kami ng iyong banal na Espiritu upang maging karapat-dapat sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hello, Father Luciano. Hi, Father Luciano. Yeah, congratulations sa Copa Americana victory. Messi. Congrats, Viva Argentina ba? Yeah. Ole. Thank you. God bless. Build my church, build it strong to withstand the wind and storm. And I am Bishop Roberto Gaha, and I would like to invite painters to become church builders by joining Kristong Hari Nationwide Art Competition and Exhibit. build my church. Many of the greatest works of Da Vinci and Michelangelo were inspired by religious themes. This art competition is an opportunity for painters to create works of art inspired by their faith. In the process, they will win cash prizes and help build the church. Who commanded it be done? I'll be a church builder. The theme of our competition is based on the Lord's Prayer. Sa mga salitang, Our Father, who art in heaven, marami ka nang maisip na ideya. O kaya naman, give us this day our daily bread. May inspire ka na, di ba? Let us build it without telling. Let us build it and slowly was it Let's all be church builders. Let's all be church builders. Build my church, build it strong to withstand the wind and storm. And I am Bishop Roberto Gaha, and I would like to invite painters to become church builders by joining Kristong Hari Nationwide Art Competition and Exhibit. build my church. Many of the greatest works of Da Vinci and Michelangelo were inspired by religious themes. This art competition is an opportunity for painters to create works of art inspired by their faith.
In the process, they will win cash prizes and help build the church. Who commanded it be done? I'll be a church builder. The theme of our competition is based on the Lord's Prayer. Sa mga salitang, Our Father, who art in heaven, marami ka nang maisip na ideya. O kaya naman, give us this day our daily bread. May inspire ka na, di ba? Let us build it without telling. Let us build it and slowly watch it Let's all be church builders. Let's all be church builders. Build my church, build it strong to withstand the rain and storm. And I am Bishop Roberto Gaha, and I would like to invite painters to become church builders by joining Kristong Hari Nationwide Art Competition and Exhibit. Build my church. Many of the greatest works of Da Vinci and Michelangelo were inspired by religious themes. This art competition is an opportunity for painters to create works of art inspired by their faith. In the process, they will win cash prizes and help build the church. Who commanded it be done? I'll be a church builder. The theme of our competition is based on the Lord's Prayer. Sa mga salitang, Our Father, who art in heaven, marami ka nang maisip na ideya. O kaya naman, give us this day our daily bread. May inspire ka na, di ba? Let us build it without telling. Let us build it and slowly watch it Let's all be church builders. Let's all be church